siya para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang mapayapang umaga sa inyong lahat. Oras na naman para sa ating pagdidilig ng spiritual na buhay dito po sa Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino. At sa lahat ng ating mga ka-HNP na nakikinig sa radyo at sa ating mga kasama sa Facebook live stream sa iba't ibang panig ng mundo, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maligayang pakikinig kay Ate Feli sa Spiritu Family. Mas maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin dito sa ating programa. Kagalakang makasalo ang Spiritu Family, si Kuya Boy, Kuya Jerry, Ate Mercy, si Ate Glenda. Magandang umaga po.
maligayang pakikinig. Kasama na rin si Kuya Ador Malapitan at ang kanyang mga anak. Atin pong ipinagpapasalamat sa Diyos. Maligayang pakikinig kay Tideng Magundayaw. Salamat sa Diyos at kay Nona Belen. Kasama rin natin ngayong umaga. At ang Bonyog family, si Ma'am Agnes, magandang araw po. Kay Ate Baby Adriano at sa ating mga kaibigan, pinupuri natin ang Diyos. Maging kay April Niel Del Oro, salamat po sa inyong pakikinig. At kay Nanay Jenny, kasama rin natin ngayong umaga. Ayan. Alam niyo po, malaking pasasalamat sa Diyos ang lagi nating ibinibigay sa Kanya dahil hanggat may hininga, may pag-asa. At hanggat may pag-asa, may Diyos na kumikilos. Lagi po nating tandaan, every gising is a blessing. Ngayong umaga, sisimulan po natin ang ating bagong serye. At ito ang The Foundation of Our Hope. Ilang araw siguro natin pag-uusapan ito. Ang ating tema sa araw na ito ay The Blueprint of Peace. Alright, bahagi po ito ng Foundation of Our Hope series. The Blueprint of Peace. Pag-uusapan natin kung bakit nga ba tayo pwede magtiwala sa bukas kahit hindi natin ito nakikita. Medyo mahirap gawin to, yung fear of the unknown future. Marami sa atin may ganon. No? Pero ngayon, hindi natin pababayaan na maghari lagi sa ating mga puso'y takot. Pwede tayong magtiwala sa mangyayari sa hinaharap. Dahil alam nating merong Diyos na may control sa lahat ng mga nangyayari. Marami nang ganap. Kahapon lang ay ang daming ganap sa ating bansa. Pero meron pa bang bukas? Meron pa bang magandang bukas na pwede nating ipagkatiwala sa Diyos? Yan ang ating titingnan. Well, basahin po natin ang pamilyar na talata sa Biblia, ngunit makapangyarihang salita ng Diyos mula po sa aklat ni Jeremiah chapter 29 verse 11. So very popular tong verse na to ngayon kasi kagabi ay ni-recite din ito ng ating bagong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. So Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremias kapitulo 29 talatang 11, sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong magdudulot sa inyo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan. At magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan at ganap na pag-asa. Mga ka-HNP, madalas po nating marinig itong verse na kababasa lang natin, pero ang prayer ko talaga nawa ay matanim ng malalim ito sa puso natin ngayon. Yun ho ang aking pinapag-pray. Gamitin ng Lord itong verse na ito, talagang maging malalim sa ating mga puso. Kasi dito malinaw na sinasabi ng Diyos na ang plano niya sa ating mga buhay ay hindi lang para tayo makaraos, no, o survival, no, para bang maitawid lang. Hindi po eh. Ang malinaw na sinasabi ng talatang ito ay isang blueprint of peace. No? Meron hong malawak o malawakang plano ang Diyos. Hindi lang yung ngayon,
na nangyayari sa buhay mo. Gusto ng Diyos makita mo yung kabuuan ng kanyang architectural design o blueprint, mga terminong ginagamit ng mga nasa engineering na pagtatrabaho. Mahalaga pong maintindihan natin ano nga po ba yung pagkakaiba ng wish, kahilingan o healing wish ko lang sa biblical hope. Ang wish ay nakadepende yan sa swerte o tsamba lang, no? Parang humihiling ka lang sa bituin o parang suntok sa hangin, Pero ang biblical hope, pag ang salitang pag-asa ay ating nabasa po, hindi lang po yan yung parang wish ko lang, no? Ang pag-asa ay isang confident expectation. Hindi po tayo umaasa dahil baka mangyari, kundi dahil alam nating ang arkitekto ng buhay natin ay tapat, faithful, marunong na Diyos sa lahat. Mas alam niya kung ano ang mabuti para sa atin. At ang mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos para sa kabutihan. At yung kabutihan na yon ay ang maging kawangis nga tayo ni Jesus. Yun yung sinasabi ng Romans 8:28 and 29. Huwag natin kakalimutan yung 29 kasi yun yung good. Kung minsan kasi ang iniisip ng good ay magiging maganda ang sitwasyon. Galing ka sa hindi magandang pangyayari, magiging maganda. Yun yung good. Hindi. Kahit hindi pa maganda yung nangyayari sa'yo, meron ng good na nangyayari dahil sa mga krisis, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng problema o pangangailangang ikaw ay naroon pa sa ngayon, ay nahuhubog ka naman sa pag-uugali o karakter ng Panginoong Yesus na panatag na natutulog sa bangka ng mga disciples dahil alam niyang may control ng dagat at walang iba kundi ang Diyos. So, iyan po ay isang malinaw na kung saan ay nakikita natin sinasabi ng Diyos sa atin ngayon kung ano yung meron sa plano niya. No? Hindi lang ito yung tayo ay maitawid o tayo ay makalagpas. Meron siyang malawakang plano at kailangan niyang pagkatiwalaan mo siya. No? At talagang maging malinaw sa iyo na ang Diyos ay isang mahusay na arkitekto ng buhay at siya'y laging tapat na ating maaasahan. Meron akong isang kwento tungkol sa isang pamilyang nawalan ng bahay dahil po sa isang malakas na bagyo. Habang tinitingnan ng tatay ang gumuhong dingding, kasi bumagsak umiiyak yung kanyang mga anak. Umiiyak yung mga anak niya at isa sa kanyang anak sabi ng bata, "Tay, wala na po tayong kinabukasan." Pero ang tatay kasi ay isang engineer. Kinuha niya ang isang lukot na papel sa kanyang bulsa. Iyon yung original na blueprint ng kanilang itatayo sanang extension. Sabi niya, "Anak, ang nakikita mo ay guho, bumagsak na pader o dingding. Pero ang nakikita ko ay ang pagkakataong itayo ang mas matatag na pundasyon na matagal ko ng pinlano." Gandang larawan yun sa ating pinag-uusapan ngayon. Kaya HNP, baka ang nakikita mo kasi ngayon sa buhay mo ay guho, bagsak na dingding o ano ba yan, nakakapagbigay sa'yo ng kalungkutan at para bang iniisip mo, ito na naman, bakit ganito ang nangyayari? Hindi, dapat ang tanong ano ang itinuturo mo sa akin, Panginoon, sa mga pangyayaring ito ngayon sa buhay ko? Baka ang nakikita mo kasi ay bagsak na naman ang buhay o baka nalulunod ka sa bayarin, sunod-sunod, patong-patong o may sakit, meron kang karamdaman, matagal mo nang hinihingi kay Lord na itawid ka o ikaw ay bigyan ng ginhawa o kagalingan. Pero nananatili pa rin at nakikita mo na ang Diyos ay hindi ka naman iniiwan sa totoo lang. O kaya ay baka
pakiramdam mo malayo siya sa iyo, di ba? Dahil sa ganyang kalagayan, o kaya malayo ka sa pamilya. Habang ikaw ay nakikinig ngayon, kinakailangan mo magsakripisyo sa ibang bansa para magtrabaho, para mabuhay lamang ang pamilya. Well, baka ang nakikita mo ay hindi maganda yung nangyayari sa iyo ngayon. Pero gusto kong sabihin sa iyo kay HNP, tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagugulat sa bagyo mo. Alam na niya kasi yan eh. Alam na niya yung mangyayari sa iyo. Hawak niya ang blueprint. Hawak niya ang beat. Di ba? Siya ang nakakaalam eh. Siya ang mas marunong eh sa atin. Minsan, pag tinatanong tayo, sino mas marunong? Ang Diyos o ikaw? Mabilis tayo sasagot. Siyempre, ang Diyos. Diyos siya. Di ba? Pero, sino ang laging nasusunod o kaya ay lagi mong pinagkakatiwalaan sa mga nangyayari sa buhay? Sarili mo? Na para bang kung minsan alam mo na agad ang solusyon? Ikaw na lang ang didiskarte? O ang sinusunod mo nga sarili mo madalas, di ba? Bago ka pupunta kay Lord kapag wala ka nang magawa. Nakakalimutan mo eh na may karunungan, may Diyos na makapangyarihan. Hawak niya lahat ng nangyayari sa buhay mo. Hawak niya ang blueprint. Ang akala nating katapusan ay simula lang pala ng kanyang better plan. Meron pala siyang magandang gagawin. Kaya kung minsan, pinapahintulot niya na dumating sa iyo mabigat na pagsubok, problema, para ihanda ka sa darating na panahon. Maganda kung ganun ang maging perspective natin. Bago po tayo pumunta sa pananalangin ngayong umaga mga ka-HNP, may hamon ako sa inyo ngayong araw. Huwag mong tingnan ang guho o bumagsak na ano pa mang bumagsak sa buhay mo, sa harap mo. Alright? Maganda pong tingnan na yung verse ng Jeremiah 29:11. Yan ang isulat mo sa iyong papel. Kahit na simpleng papel lang. Sulat mo yan. Tapos idikit mo ito sa saan ka ba laging humaharap? Sa salamin. Yan. O, hindi naman nawawala ang salamin sa bahay. Lagyan mo ng nakadikit na papel at Jeremiah 29:11. O kung hindi mo magawa yon, pwede naman sa wallet lang. Ang gusto ko lang gawin natin ay isa puso natin ang Jeremiah 29:11. Paalala po ito na ang plano ng Diyos ay mas malaki sa problema mo. Yun po yung gusto natin gawin. Hindi mo lang titingnan yung nangyayari ngayon sa'yo. O hindi lang para maitawid ka lang ngayon sa kalagayan. Hindi. Gusto natin makita yung malawakang plano ng Diyos. At makita natin, isa siyang mahusay na Diyos, mahusay na arkitekto ng ating buhay, na laging tapat sa lahat ng sitwasyon. At pwede rin po, inire-request ko nga sa bawat isa, i-share din po ninyo ang stream na ito sa isang kaibigan na tila nawawalan na ng pag-asa. Baka may kakilala po kayo, panahon na, para maging instrumento rin tayo ng Diyos, na maging daluyan tayo ng pagpapalang nagmumula lamang sa Diyos. Tandaan po natin, hindi man natin alam ang hinaharap, kilala naman natin ang humahawak ng ating bukas. Muli, ito po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala sa hardin ng panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo.
pagkatiwalaan mo, O Diyos. Sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok, ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Kayo po ay patuloy na nakikinig po dito sa inyong himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines sa siyudad ng Zamboanga. Ang inyong mga kahilingan ay ating dinadala sa presensya po ng ating Diyos. Tayo na po ay dumulog sa trono ng biyaya. Mapagpala naming Ama na nasa langit, itinataas namin ang aming bansang Pilipinas. Sa gitna ng mga kaguluhan, problema, pang-ekonomiya, nananalangin po kami para sa karunungan sa aming mga pinuno. Pinapanalangin namin ang ganap na pagkakaisa, pagtutulungan, at kapayapaan na nilalayon mong mangyari sa aming bayan. Makatagpo ka ng bawat isa. Buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad para po sa bawat Pilipino. Special po naming ipinapanalangin ngayong umaga ang aming mga kababayang OFWs, mga ka-HNP naming OFWs. Ikaw po yung maging kalakasan nila sa gitna ng lungkot at pagod na nararamdaman po nila o anumang mga problemang pampamilya na kanilang kinakaharap ngayon. Protektahan niyo po ang kanilang mga pamilyang naiwan po dito. Nawa ay ang bawat sentimong pinaghihirapan nila ay maging binhi ng pagpapala sa buong pamilya. Lord, ang aming prayer, let your blueprint of peace be felt in every household. Simulan niyo po sa bawat pamilya ng aming mga tagapakinig ngayon. Aming itinataas ang kanilang mga concerns at aming dalangin na makatagpo kanila sa mga oras na ito.
Ano man ang kanilang pinagdadaanan ngayon, ikaw pa rin ang Diyos na marunong sa lahat. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. At kung may mga pagsubok man na nangyayari sa buhay, maging ano pa man ito, marahil sa pinansyal na aspeto ng buhay, marami kaming mga bayarin, o sa aming pisikal na kondisyon, may mga karamdaman na pinagdadaanan. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay ng bawat isa, sa aming mga pamilya na nire-represent namin ngayong umaga, ikaw ang aming kailangan. Pagpalain niyo po si Bel Estraniero na nagtatrabaho pa rin sa Macau. Lord, yung kanyang renewal ng kanyang kontrata, itinataas namin. Maging si Arnel Palencia sa Taiwan, patuloy mo silang ingatan, bigyan ng malakas, kalusugan, mga kababayan namin nagtatrabaho sa lugar na yan. Bawat pamilya nila, ipinapanalangin din namin, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong pagsama sa Adriano family. Complete na recovery para kay Ate Baby sa kanyang tuhod. Kagalingan sa kanyang apo si Margo, si Anwil, at sa kanyang mga kapatid si Kuya Omeng, Kuya Adriano, Cesar, Ading, si Teresa, si Flor, Carmelita, si Lynn, si Ricardo, at si Rodman. Pinapanalangin namin silang patuloy sa inyo, Ama. Salamat din po sa patuloy mong pangangalaga kay Nanay Feli at kay Tatay Boy, kay Ate Glenda. Dalangin namin patuloy na kalakasan yung pagkakaloob, kagalingan mula sa scoliosis at ng kanyang thyroid. Dalangin ko rin si Merari Lay sa kanyang PICO sa Wisdom din sa kanyang pag-aaral, si Paul Daniel sa kanyang online work at application niya po sa bagong trabaho, pagpalain niyo po siya. Si Mark Joshua sa kanyang nararamdaman siya tika ay magkaroon ng kagalingan ito, Panginoon, at yung kanyang trabaho sa Amanpulo. Ingatan niyo po siyang patuloy. Si Kuya Jerry at si Ate Mercy, patuloy mo silang pagpalain ng kalusugan at even wisdom po sa maliit na negosyong pinagkatiwala nyo sa kanila. Pagpalain nyo po ang buhay ng pamilyang ito. Maging sa pisikal at spiritual na kalakasan na kanilang mararanasan at probisyon na nanggagaling lang sa iyo. Ang dalangin ko rin kay Doc Luis Ignacio, pagpalain mo siyang patuloy, Ama. Maging sa kondisyong pisikal, ikaw ang Diyos na pinanggagalingan ng kanyang lakas. Pagpapala kay Dan, sa kanilang business, ikaw pa rin ang Diyos sa pinagkakatiwalaan. Ganon din sa ikalawang discipleship training nila April Niel sa darating na Sabado, pagpapala mo, Panginoon, sa huling 2 session na gagawin, at nawa ay maging matagumpay at marami pang mga disciples ang mapuproduce, Panginoon, ng kanilang iglesia. Salamat, Panginoon, kay Ate Remy Shi sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain ng kalakasan, Panginoon. Salamat din po na maging ang kalagayan ni Prosena sa kanyang karamdaman ng cancer. Ikaw ang Diyos na makatagpo niya. Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Itinataas po namin siya sa inyo sa oras na ito. Salamat din po sa pangangalaga niyo po kay Meding Liana, kay Perla Eugenio, kay Janet Guzman at kay Flor Garcia. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At kasama na rin si Nanay Vicenta Tolentino sa kanya po kalagayan sa lahat ng aspeto ng buhay. Kakatagpuin mo siya, ang Avino, Saldea, Desposado at Ruiz family. Pagpapala mo po sa kanila, itanggapin po nila, Ama. At si Kuya Ador sa kanyang recovery from stroke. Kasama na rin, Panginoon, ang kanyang mga anak. Pagpalain niyo po. At sa ngalan din ni Jesus, itinataas ko, Ama, ang kalagayan po ni Sandra o Mischa Sandra Samia. Lord, may 2 pang scheduled operation. Ikaw ang kasama po niya, Panginoon. Bigyan mo siya ng lakas at provision din sa pangangailangan sa ospital at iba pang mga medications. Pinagkakatiwala namin sa iyo kanyang kalagayan, Panginoon. Salamat po sa pangangalaga niyo at pagsagot niyo sa aming mga dalangin. Sa umaga pong ito, magbigay ng karangalan lamang sa iyo. Sa ngalan po ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio.
Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.